Praise God, hallelujah. Tayo po ako mga minamahal sa pinakamahalagang bahagi ng ating malalagawan sa gabing ito. Tayo po tumayo, ating po ihanda ating mga paninig, ating mga sarili, Biblia mga minamahal sa pakinig sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nadalhin po ng ating beloved ordained preacher, E-Boy Merly. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, my beloved na Mother Renod Gabor. Mga mahal, let's pray. Amen. Praise God. Good evening and everyone. Praise God. Hallelujah. There is Heavenly Father, great God and Savior, Jesus Christ, to the priest prayer, our dearly beloved noble Pastor Evangelist Waldi Estrada Almeida. We thank you so much for anointing every part of our salvation tonight in most awful moving. And our best for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto the true grace, beseeching you, Lord, to place a new salvation. Anointing humble, serving, O Lord, for I cannot do anything by myself. That's the heart of beloved brethren and visitor, a webcast viewer. Their understanding to the truth. Blessing thee, O Lord, help me bring. For you will love you in power. Anoint the word behind the power that is demons of belief. Cast out in the name of Jesus. In doubt, cast out in Jesus' name. Cast out from us. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Maging mahal, palakpakan po natin ang ating buong dakilang Diyos. Praise the Lord. We give the highest praise, honor, at thanksgiving to our great God, Savior, Jesus Christ. We give double honor. We speak to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Waldi Estrada Almeida, in time prophet of our loving God, and beloved children and grandchildren and all family po ng ating dearly beloved noble pastor. We always remembering the wisdom life teaching beloved Narabal, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Maging mahal, tayo po ay hindi mo natin makalimutan, advance na po ang ating pong happy birthday para po sa manubgat sa ating minamahal at ginagalang na malapastor at ang kanya kaisang beloved son, beloved minister, Wildy James Almeida Jr. Tayo din po ay nagpapaabot po sa lugar na ito ng happy birthday po sa kanila. Amen? Praise God, ang mga tao na ginamit ng ating mahal na Panginoon para po sa ating mga kaligtasan. Mga minamahal, mga kapatid, sa ating mga kapatiran sa lugar na ito ng UAE, sa dako ng Abu Dhabi, dyan po sa dako ng Fujairah. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa ating pong mga listener, praise God, sa ating pong webcast viewers, maging mahal, tuloy po ang pagpapala ng mahal na Panginoon Espiritual ngayon. At ating pong bibigyan, maging mahal, ang ating pong halaga, maging mahal ko, ang ating pong tatalakayin, why King Solomon asked God for wisdom. Maging mahal ko. Isang bagay, ang magandang bagay, kung bakit, maging mahal, hiningi ni Solomon sa Diyos, maging mahal, yung mga bagay na mahalaga sa kanyang buhay. Alam po natin, maging mahal, ito ay napakatalinhagang bagay. Marami maging mahal sa atin na humihingi sa mahal ng Panginoon, praise God, na inaakala natin, maging mahal, na ito ay nararapat para sa atin, pero minsan hindi niya binibigay. Isang bagay, maging mahal, dito sa ating pag-aaralan, why King Solomon asked God for wisdom. Isang bagay, maging mahal, ang kanyang hinihingi sa mahal ng Panginoon. Siya po ang kanyang ama, maging mahal, si David. Nakita niya, maging mahal ko, ang isang bagay na ginawa ng kanyang ama, kung paano sumunod at tumalima sa kuling ng mahal ng Panginoon sa kanya. Umpisahan po natin, medyo mahaba po itong unang talata. Okay? Dito po sa 2 Chronicles chapter 1, verse 7 up to 12. Okay, kapatid. Praise the Lord, hallelujah. From the book of 2 Chronicles, chapter 1, verses 7 to 12. In that night did God appear unto Solomon and said unto him, Ask what I shall give thee. And Solomon said unto God, Thou hast great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead. Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established. For thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude. Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people.
For who can judge this thy people that is so great? And God said to Solomon, because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life, but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king. Wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give thee riches, and wealth, and honor, such as none of the kings have had that have been before thee. Neither shall there any after thee have the like. Sa Tagalog, nang gabing iyon ay napakita ang Diyos kay Solomon at nagsabi sa kanya, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Solomon sa Diyos, ikaw ay nagpakita ng malaking kagandahang loob kay David na aking ama, at ginawa mo akong hari na kalili niya. At sa 9, ngayon, O Panginoong Diyos, itatag mo ang iyong pangako kay David na aking ama, sapagkat ginawa mo akong hari sa bayang gaya ng alabok ng lupa sa karamihan. Bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman, upang ako'y makapaglabas pumasok sa harap ng bayang ito. Sapagkat sinong makahahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki? At sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ang sumayong puso at hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari o karangalan ng buhay man ng napupot sa iyo, o humingi ka kaya ng mahabang buhay, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang sa iyong sarili, upang iyong mahatulan ang aking bayan na aking pinagawan sa iyo na hari. Karunungan at kaalaman ay nabigay sa iyo, at bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan na walang hari na una sa iyo na nagkaroon ng ganyan, o sino man ay magkakaroon ng gayong pagkamatay mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pagmamahal ng Panginoon sa gabing ito. Makikita po natin, mga mahal ko, na kung paano ibinigay ni Solomon, mga mahal, yung kanyang sarili. Siya ay king, pero ang tawag niya sa kanyang sarili, siya ay alabok lang. Sa kanyang sarili, mga mahal, hindi niya tinignan na siya mataas yung kanyang kalagayan. Sa verse 9, napakasarap pakinggan ito. Now, Lord God, let thy promise unto David, my father, establish, for thou hast made me king over of people, like the dust, the earth, in multitude. Isang bagay, mga mahal. Ngayon, O Panginoong Diyos, itatag mo ang iyong pangako kay David na aking ama, sabi ni Solomon. Sabagkat ginawa mo akong hari sa bayang gaya ng alabok at lupa sa karamihan. Hindi niya, bakit mahal, dito walang diniscuss si King Solomon na siya po ay nagmalaki sa kanyang sarili. Ang sabi niya, O Diyos ko, itinatag mo ang aking ama na naging hari at ako ay tagapagmana. Sa bayang ito, ako'y alabok lang. Kung makikita po natin, mga mahal, binigyan ng pagkakataon na si Solomon hingin yung kanyang nais ng kanyang puso. Mga mahal, ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanya ngayon din sa gabing ito, banggitin mo sa iyong mga labi, hingin mo ang iyong nananaisin, ibibigay ko sa iyo. And the night did appear unto Solomon and said unto him, Ask, what I shall give thee? Mga mahal, napakita ang Diyos kay Solomon. Grabe. Kung ating pong makikita ang history ni Solomon, wala pong makapapantay sa kanya. Sabagkat siya ang anak ni David, mga mahal, at pwede niyang gawin ang nais niya. Pero mga mahal, ang lahat ng kanyang ginagawa, ang lahat ng kanyang hakbangin, lahat ay ibinibigay niya sa ating mahal na Panginoon, hindi sa kanyang sarili. Kaya, mga mahal, kaya sinabi ni Solomon, Diyos, ikaw ay napakita ng malaking kagandahang loob sa aking ama. Amen. And Solomon said unto God, Thou hast
so great mercy unto thee, Father. Ipinakita mo sa aking magulang ang iyong kagandahang loob. Ginawa mo akong hari, nakahalili niya. So grabe, mga mahal. Sa iba, kapag nasa kanya yung kapangyarihan, ipinagmamalaki na po, walang nakikilalang tao. Pero mga mahal, dahil grabe, mga mahal, ang puso ng kanyang magulang, kanyang ama, si David, inidaan niya ang kanyang puso sa Diyos. At yan po ang minana ni Solomon. Ang sabi, Panginoon, hindi ko mararating ang mga bagay na ito ng aking katatayuan kung hindi ikaw ang nagtalaga sa akin na ako ang papalit na kahalili ng aking ama. Ako'y alabok, ako'y walang alam. Sinabi ba ni Solomon, maging mahal, bigyan mo ako ng magandang mansyon. Bigyan mo ako ng maraming salapi. Hindi sumabit sa kanyang labi yun, mga mahal. Isang bagay ang hiningi ni Solomon, mga mahal, mga kapatid. Now, O Lord God, lay the promise unto David. Kung ano yung ginawa mo sa aking magulang, yun din ang gawin mo sa akin, sabagkat ikaw ang naglagay sa akin. Sa bawat oras, sa bawat araw, mga mahal, ng ating buhay. Tayo may kanya-kanyang request, may kanya-kanya tayong hinihingi para sa Diyos. Excuse me po. Na minsan, tayo ay nag-question. Hinihingi natin, mga mahal, minsan yung para sa atin, bakit hindi ibig kaloob sa atin ng Diyos? Kasi nakikita naman na Panginoon yung heart mo. Nababasa naman na Panginoon isip natin. Nakikita ng Diyos yung bawat gawa natin. Kaya, mga mahal, nangako at sinabi ng ating mahal na Diyos kay King Solomon, give me now wisdom, knowledge. Everybody say amen. Sabi niya, give me now wisdom, knowledge that might go out, come in before these people. For can just this day people, that is great. Bigyan mo ako ng karunungan sa bayang ito na itinalaga mo upang ako ay maglabas-pasok. Ikaw ang magbigay sa akin ng kaalaman. At sa history, mga mahal, ng buhay ni Solomon, sa buong daigdig, mga mahal, lahat ng mga bansa sa panahong yon, yung kanyang pinangunahan ang naging matagumpay, pinakang mayamang bansa, mga mahal, dahil ang namumuno ay may takot sa Diyos. Yan ang katotohanan. Hindi sa sakim, sa kayamanan. Pwede niyang gawin. Alam na natin ang isang king, kaya niyang gawin yung gusto niya. Say amen. Sa bawat bansa, isang king, kung may prime minister niyan, pag ayaw niya sa prime minister, pwede niyang tanggalin yan anytime, mga mahal. Pwede niyang gawin yan. Dahil siya ang hari, pero ang hari, mga mahal, na si Solomon, nakuha niya, mga mahal, yung humility, nakuha niya, mga mahal, yung pagsunod, pagtalima, 7 times a day. Si David, kanyang inuuna lagi, manalangin sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Mga mahal ko, mga kapatid, bawat isa atin, may kanya-kanya tayong pagtawag sa atin ng mahal na Panginoon. Sa atin, sa iglesia ito, hindi natin pinag-uusapan kung anong kalagayan natin sa buhay. Kung ano natapos mo, anong talino mo. Pinag-uusapan natin gaano kahaba, gaano kahalaga ng iyong pagtalima, ng iyong pagsumamo, ang iyong pagsunod sa Diyos. Hindi pa tayo iniluklok sa isang malaking luklok, sa isang hari. Pero si Solomon, mga mahal, nadyan na po yung kanyang itinalaga sa kanyang buhay. Pero ano po ang kanyang ginawa? Ako'y alabok lang. Amen. Ang bayang ito ay totoong malaki. Sabi niya, gusto ko, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom, knowledge, and understanding. Ang bayang ito na tinalaga mo sa akin malaki. Ikaw ang siyang manguna. Ikaw ang siyang patuloy gagabay. Kaya mga minamahal, kaya sinabi ng Diyos kay Solomon, and God sent Solomon because this what then heart, nakita ko yung puso, sapagkat ito ang sumasa iyong puso. Ang sabi niya, thou hast not asked righteous what in honor, nor the life than enemies. Sumasa iyong puso,
ay hindi ka humihingi ng kayamanan at pag-aari. Iba na siya, amen. Hindi siya humingi ng anumang kayamanan o pag-aari. Sa atin, mga mahal, may siya hinihingi natin sa Diyos, mahal ng Panginoon. Iangat mo ako, parangalin mo ako, mahal ng Panginoon, payamanin mo ako. Pero minsan, mga mahal, hindi binibigay ng Diyos. Dahil nakikita ng ating dakilang Diyos yung puso natin, mga mahal. Si Solomon, mga mahal, yan yung kanyang hiningi. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, Solomon, hindi mo hinihingi anumang bagay na kayamanan o para sa iyo, ipagkakaloob ko sa iyo ang lahat na ito. They shall thou mayest judge and people over whom I have made the king. Siya po ang pinakang matalinong hari. Iba din siya, amen. Siya ang pinakang matalinong hari. The wisdom knowledge is the granted unto thee, and I will give righteous and wealth in honor. Siya po, mga mahal, ay binigyan ng karunungan at kaalaman, mga ibigay sa iyo, bibigyan kita ng kayamanan. Pero wala pong binanggit, mga kapatid, dito na anumang bagay na hiningi ni Solomon yung kayamanan. Pero siya po ang pinakang mayamang bansa sa history na kanyang pinamumunuan. Amen. Kung sa bansa nating Pilipinas, wala doon yung man of God, wala doon mga Kristiyanong milyon nagpupuri, baka wasak na po tayo sa totoo lang. Bagsak na ang Pilipinas. Pero hindi pinahintulot ng Diyos dahil diyan nanggaling, diyan nagmula ang propeta. Marami na pong banta kung titingnan natin sa bansa natin. Marami na pwede ng anytime pasukin ng komunista ang bansa natin. Wala tayong sapat na gamit, pero dahil na dyan ang manubgan, lahat na nagbabalak mula sa makapangyarihan, hindi mangyari. Dahil na dyan ang mga lingkod ng Diyos. Sabi ni Solomon Panginoon, pahintulutan mo ako sa bayang ito, sa lugar ng aking pinamumunuan, ako'y makapaglabas-pasok na walang sino mang makakahadlang sa akin at lahat ng tao na nangangailangan, handa kong tulungan sila. Yun ang prayer niya, hindi sa kanyang sarili. Kaya binigyan ng mahal na Panginoon si Haring Solomon ng isang pusong may karunungan. Kung ating i-apply ang karunungan ito ni Solomon, nasa ating dearly beloved noble pastor. Yung pag-guide sa ating iglesia, yung pagtuturo sa ating banal na gawain. Kaya ang sabi sa panahon na paghahari ni Solomon, siya ang pinakamasagana, pinakamapayapang yugto na kasaysayan ng sinaunang Israel. Walang gulo. Amen. Mapayapang bansa. Maliit na Israel. Pero no si Solomon, pinakamapayapa at mayamang bansa. Diba they say, praise the Lord. Ay kita natin ngayon, nagigira pa rin hanggang ngayon ang Israel. Diba? Mga mahal, dahil pinalitan nila yung Ten Commandments, pinalitan nila yung batas ng Diyos, iniba nila, mga mahal, inalis nila, mga mahal, yung mga bakas na ginawa ng mga miracle. Kaya, mga mahal, mga kapatid, sabi, yung karunungan ito, mga mahal, sa bawat yugto ng sinaunang Israel, sila po ay mapayapa. Walang magtagumpay na kamatayang gera. Amen. Mayaman at ang sabi ron, may katungkulan, may kayamanan ang bansa. Mga mahal, sabi sa panahon ni Solomon, nagdadala sa kanya ng mga ginto at pilak at walang higit na naging mas mayaman kaysa sa kanya. Wala pong tatalo sa yaman ni King Solomon. Dahil may takot siya sa Diyos. At ang sabi, mga mahal, siya po, mga mahal, yung bansa na nagdadala sa kanya ng mga gintuan pilak ang bawat bansa. Amen? Nung nakilala si Solomon dahil sa kaniyang karunungan, sa paghatol, hindi siya humahatol sa isa lang. Grabe yung kanyang paghatol, kahit sino mang matapang, napapababa niya yung loob. Amen? Kahit sino magdirigma kapag si Solomon nagsalita, napapababa niya yung loob ng tao. May kayamanan, karunungan, paghatol sa isang mahal, isang kasong idinulog sa kanya sa panahon yun ng isang sanggol na lalaki na pinag-aaway ng dalawang babae na magkakagulo ang bansa.
Di ba? Alam natin history sa Biblia. Sa isang idinulog sa kanya, mga mahal, kung ano ang gagawin. Nakilala si Solomon hanggang sa malayong lupain, gaya ng Siba, Arabia. Pinuntahan ng mga mahal ng reyna ng Siba, si Solomon, dahil sa talino. Palakpakan natin ng Diyos. Upang makita, upang makita ng ng reyna ng Siba, si Solomon, upang makita niya ng personal, yung kaluwalhatian at kayamanan at hari, para mapatunayan kung gaano katalino, mahal, at karunong si Solomon na galing sa Diyos ang kanyang talino. Hinangaan siya. Iba di siya, praise the Lord. Kaya kung ating titingnan, babalikan natin history sa ating sa buong daigdig. Ang bansa natin, minamaliit ang bansa natin. Pero darating ang panahon before rapture, ibabang ng Diyos yan dahil nadyan ang malugad. Iba di siya, praise the Lord. Kaya, kayamanan, pag-aari, wala kay Solomon, sinambit siya. Pero dumating sa buhay niya. Alam niyo ba? Bawat isa, bawat pagsisikap ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano, sa paglilingkod sa Diyos, mga mahal. Yung hindi mo hinihingi, nakita ng mahal na Panginoon, kailangan mo, hindi na kailangan diskasin na yung labi. Ito ay darating sa iyo. Amen. Yung mag-counsel ka, mga mahal, ng ating mga kababayan, mga mahal, sa Pilipinas, kita natin. Ang daming mga mahal, mga kabataan diyan, mga mahal, ang kanilang buhay na patiwara. Dahil sa mga Bible study, sa mga gawain, sa mga humahayo natin, mga kapatiran, masisipag, sila ay nagkakaroon ng pananampalataya at nananumbalik sa Diyos. Binibigyan ng karunungan. Iba di say, Amen. Amen. Kaya magtaka ka, bakit tayo, mga mahal, kahit gobernador sa Pilipinas, anong pinakamataas sa kanilang posisyon? Before nung ako po'y ma-assign dito, mga mahal, praise God, nung ako po'y nag-aasikaso ng permit, mga mahal, napakaraming tao diyan po, mga mahal, sa Laguna, doon kay Governor Hernandez. Mga mahal, mga kapatid, sa ating lugar na yan, praise God, mag-isa congressman, nung malaman na ron ang Jesus Miracle Crusade, dami ng tao, pinatawag kami, pinakyat kami doon sa kataas-taasan, sa kanyang pisto mismo. Ganun, mga mahal, ka-special ang mga anak ng Diyos. Dahil ang purpose natin para sa Ebanghelyo, amen, para sa salita ng mahal na Panginoon, mga mahal, gaya ni Solomon, kanyang ginawa ang lahat ng mga bagay upang ang tao, mga mahal, ay mailapit sa ating dakilang Diyos na buhay. At sa ating kapanuhan na ito ang nararapat, mga mahal, sa buong daigdig. Sino bang gagamitin ng mahal ng Panginoon? Bagamat maraming mga lugar, mga mahal, na nakikita natin nagbabanta, na mga mahal ang kapahamakan, praise God, subalit ito'y kukontrolin dahil million of member ang nananalangin sa atin, sa ating banal na gawain. Unang-una, mga mahal, yung ating mga kababayan hindi pa nararating ng Ebanghelyo, ang ating pamilya, ang ating mga loved ones, na kailangan sila ay mailapit natin sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Ang sinabi ni Solomon, maglalabas-pasok sa kanyang lugar upang mahal kanyang matulungan ang bawat tao na nangangailangan. Yun yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos, mahal. Yun yung kanyang hiningi. Kaya ang sabi, mahal, hinangaan siya ng mahal ng reyna ng Siba. Mahal, sa kanyang karunungan, napakatalino na reyna ng Siba. Pero na nakita niya ang karunungan na nanggagaling kay Solomon, galing sa Diyos, mahal. Sila ay nangagdala ng mga ginto, ng mga pilak, mahal, at sila ay nangaghandog. Ibig sabihin, ganun matutuwa ang Diyos sa mga bagay na ginagawa ng mga mananampalataya. Kaya sabi ng Colossians chapter 3, verse 16, mahal, manahan tayo laging sagana sa salita ni Kristo. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Colossians chapter 3, verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, Amen. teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Sa Tagalog po, manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa, sa magitan ng mga salmo at ng mga himno,
at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen. Everybody say amen. Yung sa pagpupuri sa Diyos, makinmahal. Yung may biyaya, makinmahal na sabi, lumalabas sa iyong mga labi. Yung kaluwalhatian, papuri sa mahal na Panginoon, ang bawat isa ay magturuan. Magturuan sa salita ng Diyos, to whom God whole make know. Sabi dito, makinmahal, ng salita ng ating mahal na Panginoon Kristo, makinmahal, is the riches of the glory, is the mystery among the Gentiles, Christ in you the hope of glory. Na sa Kanya, makinmahal, tayo'y minagaling, makinmahal, upang ating mabigyan, mapakilala natin kung ano ang kayamanan at kaluwalhatian. Ano ba yung pinaka-importante sa buhay natin? Bakit tayo po, makinmahal, ay naglilingkod sa mahal na Panginoon? Manahan sa ating sagana, let the word of Christ, everybody say amen, dwell richly in all wisdom, teaching, and once one another, makinmahal, is spiritual song, singing with grace your heart to the Lord. Makinmahal. Tayo magpalalahanan, sabi ng Biblia, sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo. Ang pagpupuri, ang pagsamba sa ating mahal na Panginoon, gaya po ni David. Kaya yan po aminana ni Solomon. Sa ating kapanahunan, makinmahal mga kapatid, ito po yung ginagawa natin, makinmahal, pagbibigay ng karunungan, ibibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon ang tabang paglalawalhati sa dakilang pangalan ng Diyos. Palalahanan, yung salita ng mahal na Panginoon, yung kapatid natin sa mahal na Panginoon Kristo, makinmahal, bakit tayo nagpipreach? Upang ating maalaala kung saan tayo nagkakamali sa pamagitan ng Word of God, bibigyan ka ng mahal na Panginoon ng karunungan. Tuturuan tayo lubos ng Diyos na sumunod sa kanyang kalooban. Everybody say amen. Colossians chapter 1 verse 27 po. Amen. The Epistle of Paul to the Colossians, chapter 1, verse 27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Sa Tagalog, nga sa kaniya'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Amen. Everybody say amen. Makinmahal, nabibigyan ng kaluwalhatian the whom God will make know that is the riches of glory. This the mystery among the Gentiles. Gayamanan, makinmahal, kaluwalhatian, hiwagang ito sa gitna ng mga hintil ay ating itataas si Kristo. Luluwalhatiin ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yung pag-asa, yung kaluwalhatian. Huwag kang titigil, makinmahal. Praise God, ang lahat ng mga bagay, ito'y makabuluhan. Ang paglilingkod sa Diyos, makinmahal, hindi nasasayang. Gaya ni makinmahal ng ating ginawang example, makinmahal si David at si Solomon. Sila po, makinmahal, ay ginawa nila, makinmahal, pattern, makinmahal, ni Solomon, yung kanyang ama, makinmahal, sapagkat ito'y sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon Kristo. Tayo mga mananampalataya, makinmahal, dito sa ating kapanahunan, saan man tayo naroon, mananatili ang ating pagpupuri sa Kanya, mananatili ang ating pagsamba sa dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka manghihinawa kahit na saan kang sulok narong bansa sa buong daigdig, sabagat ito ang itinuro sa atin yung kapurihan at kawalhatian sa dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hebrew 10 verse 38. Kindly po. The Epistle of Paul to the Hebrews, chapter 10, verse 38. English and Tagalog. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. At sa Tagalog, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Everybody say amen. God bless you po, kapatid. Makinmahal, kung uurong ang Kristiyano, kung uurong tayo dahil sa trial, dahil sa kahirapan, sinong malugi? Sa banal na kasulatan, may now the just shall live by faith.
tayo pong yung matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoon Diyos. Lahat na nagtiwala, lahat ng sumunod sa utos ng ating mahal na Panginoon na dati nung araw, tingnan po yung buhay nila. Mga mahal, parang hindi ka panipaniwalang patotoo. Pero ngayon, dahil tumalima sa utos ng Diyos, lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, yung kayamanan, karunungan at pagpapala ay dumating sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi mo man hingiin yan dahil nakita naman ng Panginoon yung pagtalima mo, yung pagsunod mo, mahal, darating sa iyo, mahal, ang biglang pagpapala ng Diyos na hindi mo na, mahal, maisip kung saan mo mailagay. Dahil ay isang patunay na ang ating mga panalangin ay nakarating sa Kanya. Pinakinggan ng ating mahal na Panginoon ang mga prayer ng mga anak ng Diyos. At ako naman sa aking sarili ay niniwalang lubos, sabi ni Mayman ni Paul dito sa Romans chapter 15, verse 14. The Epistle of Paul to the Romans, chapter 15, verse 14, English Tagalog. And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able to Amen. also to admonish one another. At sa Tagalog, at ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa iyo, mga kapatid ko, na kayo naman ay magpuspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na anupat na makapagpapaalala naman kayo sa isa't isa. Everybody say, praise the Lord. Mga mahal, ay kung hindi tinalima ni Solomon ang pagsunod sa kanyang ama, maging mawasak yung buhay niya. At sa buhay natin, mga mahal, bilang tayo ay tagasunod ng mahal na Panginoon, and myself also, persuaded on you, my brethren. Tayo po yung tinatawag at ako naman sa aking sarili, naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan. Mga puspos ng kabutihan sa lahat ng kaalaman at anuman na pag-alaala naman kayo sa isa't isa. Ito po yung Word of God. Amen. Kaya mga minsan tayo ay tinatapik, pinalalahanan dahil alam ng Diyos na tayo nagkakamali na. Kaya mas masarap, mahal, sa salita ng mahal ng Panginoon, mahal, napapakinggan natin, mahal, na ikukurik natin yung ating sarili. Anytime bumalik ang mahal ng Panginoon, walang maiwang kahit isa sa rapture. Dahil sabi ng Biblia, kukunin ng mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia na walang dungis at walang kapintasan sa harapan ng ating mahal ng Panginoon. Kaya mga puspos tayo ng kabutihan, mga mahal, sa gawain ng ating mahal na Panginoon upang maglabas-pasok tayo sa anumang lugar. Mga mahal, tayo ay hahayo, tayo ay mangangaral, magpapatuto tayo ng kabutihan na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Sa lugar ba natin, kung hindi kayo humayo, kung hindi nag-sacrifice, mga mahal, sa ating mga kapatiran, dadami ba tayo? Ba dahil, mga mahal, ating nasunod yung pattern ng ating dearly beloved noble pastor, pinagpala ang banal na gawain ng Diyos saan mang dako sa buong daigdig. Lahat ng tumatalima, lahat ng sumusunod, mga mahal. Kayo mga kapatiran po natin, magtaka ka, sabi nga ng iba, mas madalas po sila sa gawain kaysa sa trabaho nila. Kaya yung mga mag-uusig, sabi, anong makukuha ninyo dyan? Mas maahaba pa yung panahon nyo doon sa pagsamba kaysa doon sa trabaho. May man, ang pinagtataka nila, yun na nga, ang ginagawa ng mga kapatiran natin, mas mahaba yung panahon sa banal na gawain, lalong pinagpala, nakapagpagawa ng bahay, nakabili ng sasakyan, yung gumagawa, pati linggo, ginagawa nila ang trabaho, kapos at kapos pa rin. Di ba? Pero yung mga Kristiyanong tumatalima, sumusunod, patuloy pinagpapala ng mahal na Panginoon. Dahil yan ang sabi ng Biblia eh. Dahil sabi ng Diyos, hindi ka nang hingi ng anumang bagay, Solomon. Hindi ka humingi ng kayamanan, hindi ka humingi ng mga pilak o ginto, kundi ay hiningi mo yung karunungan, ang lahat na ito ay ibibigay ko sa iyo. Yan ang sinasabi ng ating dearly beloved noble pastor. Bago mag-rapture, lahat ng Kristiyano ay makakatanggap ng kayamanan. Lahat makakatanggap ng pagpapala ng mahal na Panginoon. Totoo mo yan. Dahil nung araw, nung tayo mga pioneering pa,
Praise the Lord. Walang maibayad tayo sa inyo sa pagdarausan. Amen. Kung naalaala po natin ang ating mahal na pastor, makimahal noong 1980s, kapag may dumalo naka-tricycle yung kapatiran, hindi pa sarili yung tricycle, arkila lang tuwan-tuwa na ang ating mahal na pastor. Sabi ng mahal na pastor, buhay ang Diyos, pagpapalain tayo. Amen. Ngayon, mga mahal, naganap. Mga mahal, naganap at nangyari ito sa mga tunay na mananampalataya. Praise God. Ang sabi, yung paalaala sa atin ng salita ng Diyos, akapin natin. Yan, mga mahal. Gawin po natin, sundin natin. Huwag natin piliin, mga mahal, ang salita ng Diyos. Mas piliin natin yung makakatuwid sa atin para lubos tayo, mga mahal, handa sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos. Ang lakad ng mangmang sa kanyang paningin ay matuwid ito, pero kapahamakan. Sabi po ng Proverbs chapter 12, verse 15. Praise the Lord. Hallelujah. From the book of Proverbs, chapter 12, verse 15. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Sa Tagalog, ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Iba din say amen, ha? Mga mahal. Yung iba, ayaw, mga mahal, magpaturo sa salita ng Diyos. Sarili pa rin nila. O, sige lang. Sabi ng Biblia, the way of the fool is right, and his own eye, but that hearkeneth unto the counsel is wise. Mga mahal, kagaya ka raw, mga mahal, ng isang pantas na nakikinig sa payo. Amen? Mga mahal, kapag hindi mo kaya, mga mahal, sa ating sarili, marami tayong question, mag-ayunot na kayo, magpa-counsel tayo, mga mahal, sa mga naunang mga preacher, mga manggagawa, upang malubos natin maalaman kung ano ang nararapat nating gawin. Amen? Na ikalulugod, ikapupuri sa dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Huwag po natin gayahin. Sabi, ang lakad ng mangmang sa kanya ay matuwid. Sila lang, hindi man ako, alam ko na yung Biblia, di ba? Nagbabasa rin naman ako. Ako naman alam ko rin yung ginagawa ko. Mga mahal ko, yan po ay pride. Si Solomon King, hari, mga mahal, pero hindi niya ginawa yan. Ang tawag niya, sarili niya, Meldas, alabok. Amen, alabok, mga mahal, King. Praise the Lord. Alabok ako, Panginoon. Sa iyong harap, ikaw ang naglagay sa akin. Ikaw ang naglagay sa akin, gaya ng ginawa mo sa aking Ama. Yan yung mga bagay na isang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Kahit sa inyong mga position, sa inyong mga work, sa inyong mga kinalalagyan, habang tayo mga mahal nagpapakainin, nagpapakumbaba sa Diyos, kahit si unbeliever yan, hihipuin ang mahal na Panginoon ang puso yan. Huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Ang Diyos ang may hawak ng puso ng tao. Kapag nakita naman na pa yung kahilingan mo yan, ibibigay sa iyo ng Diyos yan, mga mahal ko, kakatukin ng mahal na Panginoon ang puso niya. Kaya kung saan walang payo, magulo. Amen? Kaya yung lugar, yung isang, kapag isang lugar walang leader yan, magulo yan. Bakit? Kanya-kanyang pinuno. Magulo. Kaya ang sabi ng Proverbs 22, kung saan walang payo, nagugulo. Ibig sabihin, dahil wala ang Diyos, walang namumuno sa kanila. Kaya, From the book of Proverbs, chapter 15, verse 22. Without counsel, purpose are disappointed, but in the multitude of counselor, they are established. Kung saan walang payo ay nagugulo ang panukala, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatag. Amen. iba din say, praise the Lord. Kaya po, makimahal kaya tumatag at lumago ang ating iglesia, marami pong nagpipray. Maraming nananalangin. Sabi ating binasa kanina, magturuan kayo sa isa't isa, magpanalanginan sa isa't isa. Ipanalangin nyo mahina upang sila ay maging malakas. So ikaw malakas, ipanalangin mo yun ang hihina. Sabi ng Bible, mangin mahal, ipanalangin ang bawat isa, mangin mahal, kapag kung walang payo ay magulo. Kaya ang panukala, ngunit ang karamihan ng mga nagpapayo ay naging matatag. Di ba? Mangin mahal, naging matatag dahil alam niya, mangin mahal, kung paano ang kanyang gagawin, mangin mahal, upang hindi tayo maisahan ng kaaway. Di ba? Mangin mahal, sa ating panahon, sa ating buhay,
Mangiman sa ating pakikipagbaka sa ating panahon, malapit na ang finish line. Malapit na magbabalik ang mahal na Panginoon. Ito ang hingin natin, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng temperance. Ibigay mo sa akin ang lubos na pagsunod sa iyong kalooban. Turuan mo ako, mahal na Panginoon, kung paano kita masunod. Sa ating sarili, hindi natin kaya, mangiman kung sa atin lang. Hingi natin ng wisdom sa Diyos. Gaya ni Solomon, mahal na Panginoon, ikaw ang nagturo sa akin, ikaw ang mag-guide sa akin sa lahat ng mga bagay. Ganun din po kaya tayo na lumuluhod, nananalangin tayo sa mga Panginoon before tayo umawit o mag-preach, Panginoon. Bakit? Hindi sa ating sarili ang Diyos ang magbibigay ng wisdom knowledge sa atin. Kaya maramdaman mo po, mga minmahal, mga kapatiran, kapag mayroon kang kinakausil, mga unbeliever, hindi ng problema, karamdaman nila. Nakanganga na lang sila. Tango na lang. Sige po, ako'y sasamba, ako'y dadalo sa inyong banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade. Napaka-importante niyan. Amen. Napakahalaga ng Word of God, mga mahal. Sabi ro ng banal na kasulatan, ito ang kailangan natin, ang ating gawin, ang nais ng Diyos na ikalulugod sa Kanya. Habang inaawit po natin sa gabing ito, my heart, anda po ng awiting ito. My heart, mga mahal, ang ating puso. Purihin natin ang Diyos. Sa lahat, mga mahal, sa ating mga kapatiran, nadyan po kayo. Sa webcast, viewers sa ating mga kapatiran, mga baguhan, lahat. Purihin natin, mahal na Panginoon, ang lahat ng mga bagay ng ating paglingkod sa Kanya. Be faithful, Lord, my heart Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. Yes, glory to God. Hallelujah. Ating puso, mga mahal. With all my heart. Hallelujah. With all my heart. With all my heart. I will give my to you. Yes, hallelujah.
beloved brothers and sisters, yan po ang awitin ito. Sabi ni Solomon, Mahal na Panginoon, narito ako. Thank you, Solomon. Alabok lang ako, mahal na Panginoon. Hindi ko kailangan ng mga bagay, kundi wisdom with understanding. Handa niya ibigay ang buhay, handa ibigay ang sarili sa Diyos. With all my heart, hallelujah. With all my heart, purihin natin ang Diyos. Habang nadarama natin ang mga presensya naman ng Panginoon, huwag natin pigilin mga minamahal. Hallelujah. Yes, amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you po, mga imam, mga kapatid. Sa gabing ito, mga imam, tayo po'y manalangin sa inyong mga personal na mga pangailangan bagi sa ating mga kapatiran sa lugar na ito ng buong yoy, mga minamahal. Tayo narito, ginamit tayo ng ating dakilang Diyos sa buhay. Sa unat dalangin ng ating dearly beloved noble pastor. Minsan marami man tayo mga pagkukulang sa mahal ng Panginoon. Nandiyan ang habag at awa ng ating dakilang Diyos sa buhay. Hindi niya tayo binibigo, hindi niya tayo pinamamayaan sa lahat ng oras ng ating pamumuhay. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y numalangin sa gabing ito. Hallelujah. Upo dakilan mabagpala po namin Ama sa langit, mga pangyarihan sa lahat. Minsan ang Pao Diyos sa pagkakataong ito, sa lahat ng aming mga mahal mga kapatiran, nakapiling po namin sa lugar nito, magi sa mga baguhan, na dyan po sa kanilang lugar, sa kanilang pagsubaybay sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Ano man po ang kanilang mga pre-request, mga tagline, mga karamdaman, mga problema sa buhay, magi sa kanilang mga trabaho, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy mong gamitin ang aming mga kapatiran, patatagin mo po ang mga nangihina, mahal na Panginoon, patatagin ang pananampalataya, magi sa mga pagsubok, mahal na Panginoon, at dalangin especially namin ang patuloy po namin kalakasan diyan, dalangin ng aming minamahal at ginagalang mahal na pastor sa kanyang kaarawang yan, mahal na Panginoon, at darating. Bigyan mo po ng mahabang buhay kalusugan ng aming mahal na pastor. And beloved na Wildy James, mahal na Panginoon, Almina, pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang kanilang buong pamilya. We pray in the name of the Jesus' name. Amen and amen. Mangin mahal. Sa lahat po ng ating mga kapatiran, kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, kanang kamay sa ulo. Banggitin niyo po sa inyong mga labi kung ano man po ang mga sakit, mga karamdamang, mga problema. Isipin niyo po ang ating malapas na reglihans, mahal na Panginoon, sa gabing ito, sinasabay namin lahat na uri ng mga sakit, mga karamdaman sa mga kapatiran, leukemia, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Problem be solved, cast out in the name of Jesus. Doubt, cast out in the name of Jesus. Lahat ng uri mga karamdaman, mga hadlang sa mga trabaho, cast out in Jesus. Be here right now. Cancer, leukemia, panlabo na mata, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo 3 times jam. Sabi po na Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God. 3 times jam, mga mahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palain po kay lahat ng ating pumalang Panginoon, praise God, sa umagang ito, mga mahal, at
Praise. God bless you po, mga mahal. Tayo po darako na po sa ating mga announcement sa pangalan po ng ating beloved brother Noel Makuta. God bless po.